inyo mga tol. Nandito na naman ulit tayo ngayong araw para na naman sa dagdag na libreng kaalaman. So ngayong araw mga tol, yung isi-share ko na naman sa inyo yung mga pinaka-basic ng crane na Tadano GR800 EX. Gawa nga na may napulot din tayong konti doon sa pagsama natin sa seminar sa Damam. So magsisimula tayo kung ano yung mga functions ng joystick at saka kung ano pa yung mga nilalaman about naman sa LMI na naaalala ko pa mga tol. So tara, huwag na nating patagalin pa. Pero sa mga bago nga pala, huwag nyo kalimutan mga tol na mag-subscribe. Tsaka yan, pakipindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo sa mga darating pa nating tutorial patungkol about naman sa crane. Kaya tara, huwag na nating patagalin pa. Let's go! So ayan mga tol, gawa nga nang hindi pa dumating yung operator. So for familiarization muna tayo kung ano yung mga ginagamit natin dito sa loob ng GR800 EX. Saka pag dumating yung operator, bubuksan natin yung pinaka LMI para may bahagi ko din sa inyo kung paano gawin yung mga settings dyan. So dito tayo sa basic function ng mga joystick. So dito yung sa kanan, saka yung functions naman na dito sa kaliwa. So yung dito sa kanang bahagi naman mga tol, yung sa joystick na to, yan kung napapansin nyo, ito klaro-klaro pa mga tol, di kayo malilito. Boom up, boom down, yung pinaka gamit naman ng joystick na to. Itong nasa kanang parte. Yung nasa kaliwa niya, ito naman yung para sa main na hook block natin. So tulak, yan, hoist down, hatak, hoist up. So yan din yung function ng dalawang joystick na to. So boom up, boom down yung kanan, hoist up, hoist down yung sa kaliwa. So ito mga to, pwede nating iligpit. So ito, yan, pinakaan niya, ganyan lang para pwede siyang humiga. So nandito sa kanang parte, ito yung mechanical na swing lock niya. So ganun lang yan mga to. Tapos hatakin pa pataas, ganyan, tanggal. Tapos dito, yan, pababa. So may kwarto siya mga tol, yan, nakikita nyo naman yung kwarto niya. So hindi siya mahirap gawin mga tol. Tapos dito naman sa kaliwa, nandito yung pinaka auxiliary natin na hook block. So hoist down, hoist up. Yan naman yung function nito mga tol. Pag halimbawang yung pinagana natin sa joystick na to ay yung hoist na auxiliary natin. So pwede din natin ipalit dito yung pag-extend at saka sa pag-retract ng boom. So maya maya ituro ko sa inyo. So ito naman, nandito yung pinaka swing lever natin. So yan, yung button na yan para sa busina. Ito naman, yung button na to, yan, ito yung button kapag halimbawang nag-extend tayo ng boom na sumagad na tayo. So halimbawa mag-extend tayo ng boom na 3, pagka tumigil na siya, ilalabas natin yung isa uli. So yan din yung gamit ng button na to mga tol. Yan, para maklaro nyo. So nandito siya sa kaliwa, nandito sa itim. So yung gamit niya, hoist up, hoist down ng auxiliary. So ngayon naman, pag halimbawang ito, gagamitin natin siya sa pag-extend at pag-retract. Dito naman natin siya makikita mga tol, yan. Nasa ilalim lang ng manibela. Yan. Pagka halimbawang ganyan yung nakaselect mga tol, so ibig sabihin yan, yung gumagana sa atin ngayon yan ay yung auxiliary. So pagka i-off natin siya, ganyan, yung gagana sa kanya, mawawala yung auxiliary. Saka natin magamit ito ngayon pagka halimbawang nag-extend at magre-retract na tayo ng boom. So yan yung function niya. Kapag halimbawa nakaganyan naman to mga tol, yan. Pag halimbawa nakaganyan siya, yung pag-extend naman natin ng boom, dito tayo sa paa. O yan, para makita nyo. O yan, may hydraulic oil ba rito? So, extend, retract. Yan. Extend, retract. Yan yung pag-i-extend niya kasi ito yung gagamitin natin sa auxiliary. Kasi hindi gagana to mga tol, hindi gagana yung extend retract dito kapag ka auxiliary yung naka-select. So, ganon. Yun, yung nasa baba mga tol, yan. Kapag ganyan, auxiliary yung gumagana. So, dito tayo sa paa mag-extend. So, yan mga tol. Accelerator, preno, boom up,
boom down ng boom natin na gamit yung paa. So, boom up, boom down na paa yung gamit. Ito naman, retract, extend ng boom. So, yan yung function ng mga pedal na yan. So, yan yung kagandahan sa Tadano mga tol, kasi pwede tayo mag-boom up sa paa, pwede tayo mag-boom down na gamit yung paa, bukod dito sa joystick na gagamitin natin. Gawa nga ng halimbawa pagka nag-combination tayo, yan, mag-hoisting tayo, tapos mag-boom up, boom down, at saka mag-swing. So, maganda rin kasi mga tol, pagka halimbawa nasanay ka na, maganda rin mag-kombinasyon na gamit din yung paa natin pagka nag-boom up at saka nag-boom down tayo. So, ngayon dito tayo sa cambio. So, ito, big deal din siguro to para sa iba kasi gawa nga ng marami pa rin nalilito about dito. So, ako kasi mga tol, base rin sa naging experience ko at saka base doon sa mga natutunan natin sa kunting pagsama natin sa seminar namin sa Damam. So, yan, neutral. Ito, matic na drive. Pagka ganyan mga tol, press lang natin to, tapos dyan matic siya na drive, tapos pindutin lang to, neutral, tapos reverse pagka tinapat mo dito sa yan, yung R na pula. So ngayon yung tanong dito sa dalawa, so ito yung sinasabi ko mga tol na manual na primera at saka segunda. So dadalhin natin siya dyan, manual na primera, yan, manual na segunda. Pagka ganyan mga tol, nagkambyo ka ng manual na primera, manual na segunda, tapos ilagay mo dyan sa drive. Pagka medyo maganda yung arangkada mo sa segunda na manual, arangkada ng buwelo yan. Pagka nilagay mo siya agad sa drive, matik yan mga tol, sisipol yung turbo kasi kakambyo siya ng 3. Tutulin na talaga agad yung takbo natin. Basta ako bre, wala nang lingon-lingon para wala nang magsabing akin ka. So, yan naman yung pagkahalimbawang nagkambyo tayo. Pagkatapos dyan mga tol, dito naman tayo sa bubble level. So, dyan natin makikita mga tol, pagkahalimbawang kung level yung crane natin. So, ngayon, paano gawin yung pag-level naman ng crane? So, nandyan lang tayo sa tapat. So, nakikita nyo, ito yung 4 na functions button, 5 yung gitna pag halimbawa nag-all, para naman sa mga toggle switch na to. So para mas madali nyo maintindihan mga tol, yung paloob na arrow, ibig sabihin magre-retract. Yung palabas na arrow naman mga tol, ibig sabihin mag-i-extend. So ngayon, para hindi kayo malito, isa lang yung mali nyo. so ibig sabihin mga tol, ganito lang. Yan, mapapansin nyo, puti yung slider beam, pumuti yung pinaka jack. So basta lahat ng down, puro yan jack. Ito naman sa taas, slider. Yung arrow mga tol, pansinin nyo, paloob. So ibig sabihin magre-retract ka. So yung function nito mga tol, madaling maintindihan kasi extend sa ibabaw, normal niya na operations, tapos retract pagka sa baba. So yan yung function niya. So kagaya lang din sa mga yung naalala nyo yung mga stick na toggle switch mga tol. Pagka pataas, extend. Pagka pababa, retract. So yung gagawin natin, halimbawa mag-extend tayo ng slider beam. So arrow extend, extend din tayo ng slider beam, yung dito sa taas. So extend ng slider. So dito naman yung pares niya, mag-i-extend ka ng slider na dalawang harap, dalawang likod. So pagka maganda pa yung galaw ng crane mga tol, pagka maganda pa yung bomba ng hydraulic, so pagka nag-all ka, pwede. Pero kung maalaga ka na operator, ako man, ginagawa ko, ayaw kong gawin na lahat sila. Gawa nga ng hirap din talaga yung makina kapag ka marami kang dala. So maganda gawin, dalawa lang. Extend mo yung slider beam, dalawa. Hanggat maaari nga mga tol, kung pwede gawin, isa-isa, kung hindi lang kayo tinatamad. So extend ng slider na harap, slider na likod. Pagkatapos nyan, tutunog kasi yan mga tol pagka iniwanan nyo. So lilipat na naman natin siya dito sa jack kapag ka na-extend nyo na yung lahat ng slider.
So pagka nag-extend ka ng jack, yung kapares niya naman dito na naman sa baba. Pagkatapos jack sa harap na dalawa, jack likod. So habang magja-jack ka mga tol, titingin ka naman dito ngayon sa pinaka bubble level. Titingnan mo kung yan, ganyan na pag level. Igigitna mo yung bula sa bali 4 na guhit na yan. So pagka ganyan yung level mga tol, so ayos na pagka ganyan. So pagka nag-retract naman mga tol, halimbawa, yan, balik mo siya sa normal. Kapag ka nasa operation sa mga tol, iwanan mo siya na nakaganyan sa gitna kasi tutunog yan kapag ka hindi mo siya binalik. So yung pag-retract naman mga tol, halimbawa, dito na naman tayo sa baba. Baon na naman. Sana all makabaon. Pagkatapos niyan, yung una nating i-retract, siyempre yung jack. So press uli natin siya pababa. Tapos dito naman, jack up sa harap, jack up sa likod. Yan, yung jack pwede mong i-all kasi gawa nga ng paghalimbawa mag-retract, ididiin niya naman pataas. So magre-retract siya naman bilis, gawa nga ng mabigat din naman yung katawan ng crane. So pagkatapos natin mai-retract yung mga jack, i-retract na naman natin yung pinaka slider beam. Kaya dito na naman tayo sa taas pipili. So retract dito sa baba, retract na naman natin yung slider beam, yung pumuti sa taas. So retract natin yung slider beam na dalawa sa harap, retract din natin yung slider beam na dalawa sa likod. So itong gitna mga tol, all. Kaso nga lang, maganda lang mag-all pag halimbawa nagre-retract lang ng jack, para hindi naman hirap masyado yung pinaka makina. So dito naman mga tol, dito natin makikita yung pinaka PTO. So pagkabukas mo ng susi dito, diyan mo makikita bakante pa kapag hindi pa nabuksan yung PTO. So bubuksan natin yung PTO. So ganyan lang naman pagbukas niyan mga tol, para makita natin yung configurations dito sa computer pagka nakabukas na yung susi. Ito naman, gamit nito, ito yung mga magic pagka nag bypass. So para sa mga hindi pa nakakaalam, dagdag na rin to sa inyo mga tol. Ito para din siyang pinaka override ng crane. So gamit yung AML na override. Tapos pagka pinindot mo yan, na kombinasyon silang dalawa, ayun na, alam mo na yung mangyayari. Ikaw na may yung hawak ng bola, o nasa sa inyo na yung mga tol pagka gawin nyo. So senior ko na lang din sa inyo yan kasi gawa nga ng nalaman ko din naman yan, gawa nga nung tinuro din sa akin ng technician. So for mga emergency purpose lang only mga tol na gagamitin natin yung mga ganyan. Kaya huwag nyo rin gamitin mga tol pagka lalong-lalo lang sa mga kabalbalan lang. So safety first pa rin tayo mga tol. Huwag tayong gagawa ng ikapapahamak natin kasi mahirap na. So ito naman yung pinaka parking brake ng dito sa taas. Tapos ito naman yung pinaka swing pre at saka swing lock. So uuga-uga yung crane mga tol pagka halimbawa yan naka pre-swing ka. So tatangin ka talaga ng hangin pagka naka-extend tayo ng mahaba. Kaya much better na ganyan. So ito yung selector kanina na sabi ko sa inyo, pagka pinagana natin yung extend at saka retract doon sa kabilang joystick sa kaliwa. Kaya pagka ginamit mo siya ng ganyan nakababa, so ibig sabihin yung gagamitin natin sa kanya yung pinaka auxiliary. So ignition switch, susian. Tapos ito naman yung gamit niya para naman sa pagka nag-lock tayo ng engine RPM. So mas maganda naman kasi na dito ka aapak, na manual ka na aapak para sa paggalaw naman ng crane. So ito mga tol, yan pala, masaglit ko lang, kailangan mo pindutin to pag halimbawang magkakambyo ka ng yan, drive sa cambio nya. So kailangan nakapress to para malambot siyang lumipat. So dito naman tayo sa kabilang dako. So ito purpose nya para sa hazard. Ito high and low ng travel natin, drive. Low tsaka high pagka pinindot mo sa taas. Nandito naman yung kombinasyon ng mga
steering natin sa gulong. Ayan mga tol, yung pagpipilian. So pagka pinindot mo yan, gulong lang sa harap yung gagana. Pagka ito, steering ng gulong sa harap at saka sa likod. Ito naman pagka nag-grab. Ito naman pagka halimbawa ang likod yung papaganahin. So para mabilis yung matandaan mga tol, kung saan yung may puti, yan, ibig sabihin yan yung gumagana. So ito naman yung pinaka parking brake nya. So baga parang pinaka maxi. Ito naman yung emergency stop ng crane. Ito yung para sa dito sa bitana. Yan. Baba tsaka taas. So yan lang naman yung functions dito sa Tadano mga tol na pwede ko ma-share sa inyo. So dito, hindi naman siya mahirap anuin mga tol. Familiar na to sa inyo, lalong lalo na kung nagmamaneho din kayo. So yan, exhaust on. Tsaka ito sa wiper. Tsaka nandito yung pinaka signal light nya. So ilaw, ganyan lang, pihit lang to. Yan. Dito yon. Ito yung pinaka ano ko sa Tadano kasi napaka-bagsik talaga pagka halimbawa nagbusina ka sa Tadano. So dito naman sa taas, yan. So ito yung pinaka eco mode ng crane mga tol. Tapos ito naman, yan, pagong at saka rabbit ng ito naman sa auxiliary. Tapos ilaw, ito wiper dito sa taas. So yan naman yung mga function niya mga tol, di siya mahirap intindihin. So ito naman yung para sa tubigan. Tapos ito naman para sa pagka halimbawa nagkabit tayo ng fly jib. So dito din yung parang pinaka nagmamount tayo ng fly jib. So ililipat lang natin siya, i-on natin yung mounted at saka yung dismounted. So fly jib assembly, yung pinaka short na ano sa kanya. So ito para naman to sa mga pagka halimbawang mga emergency mga tol, para pinaka manual din. So ito hindi ko pa nasubukan kung paano siya gamitin. So ayaw ko ituro sa inyo, gawa nga nang hindi ko pa siya naranasan kung paano gamitin. So yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nagyayabang dito na ituturo ko sa inyo kung ano-ano lang. So ito, hindi ko pa siya naranasan gamitin kung paano yung actual na paggamit sa kanya. So pagka nagkaroon mga tol ng pagkakataon, paano siya i-apply, yan, isi-share natin yan sa inyo mga tol balang araw kapag ka nagkaroon ng pagkakataon. So nandito yung pinaka aircon. Kaso di natin mapakita sa inyo kung paano siya gawin, gawa ng nandun pa sa operator yung susi. So yan, on and off lang naman to mga tol, di naman siya mahirap intindihin. On and off, tapos buksan mo yung fan na yan, magdadagdag ka, tapos buksan mo yung pinaka compressor. So hindi naman siya mahirap intindihin mga tol. Ayan mga tol, dumating rin din si Dudong Ukit, kaya tuloy na natin yung about sa LMI. Hindi na tayo gagawa ng part 2. So ayan mga tol, yung susi or pinaka ignition nya. So bubuksan natin yung susi. So yan yung makikita nyo sa LMI pagka halimbawang medyo madilim kasi mga tol, nagbukas tayo ng susi. So bubuksan lang natin siya. So dito mga tol, yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na para sa RPM. So hugutin, tapos ikutin, magdagdag siya ng RPM, yan. Bawas. So yan naman pagka gusto mo na tamad ka umapak sa RPM, so permis mo yung RPM lock. Pero hindi siya, kung ako lang mga tol, hindi naman siya advisable talaga. Mas maganda na manual mong aapakan yung pinaka pedal. So yan yung a-appear sa monitor pagka halimbawang nabukas ka ng susi. So ngayon bubuksan natin yung PTO para sa configuration naman ng computer. So buksan lang natin yung PTO. Yan yung makikita natin mga tol sa LMI. Medyo madilim talaga mga tol. Pagkatapos nyan, press natin yung para sa mga configuration ng outrigger, para walang error mga tol, para hindi siya magkaroon ng problema, para gumana. So ito mga tol, yan makikita nyo yung Tadano na to mga tol, itong GR na to, hindi siya kagaya dun sa mga GR na galing sa US. Kasi yung mga US na mga GR mga tol, meron talaga dito na nakalagay na 10 tons. Pagkatapos yan mga tol, halimbawa kung pupwesto na kayo, yan, kailangan natin gawin, configure muna natin yung pinaka outrigger una. So outrigger, press natin yung outrigger. So ayan, makikita nyo ngayon kasi naka-jack lang tong crane. So yan yung makikita natin mga tol. Pagka halimbawang nakabuka talaga yung outrigger natin na yan, so makikita nyo
naka full din yung ano na to mga tol, yung itim na yan. So pagka nagpili ka, yan, on rubber yung kasunod yan, yan. Pagka halimbawa nag pick and carry tayo, so yan yung gagamitin natin na configuration. Kasi para yan din yung lalabas dito sa ilimay niya. Tapos yan, yan yung pinaka ano mga tol, parang steady na on rubber ka pero hindi ka gumagalaw. So pwede kang bumuhat, halimbawa yung bubuhatin mo lang yung item na iaangat mo lang. So hindi gagalaw yung crane. Yung kaninang nagbi-blink, yun yung on rubber na pwede kang mag pick and carry. So iba-iba mga tol yung pinaka ano ng crane. Tapos yan uli pagka nakabuka ka ng outrigger or tutukod ka ng jack. So ngayon isa lang yung umitim sa kanya, gawa nga ng naka-jack lang siya na nakatiklop lahat yung outrigger or naka pulley retract. So iitim lahat ng mga yan mga tol pag halimbawa magpo-pull extend ka ng outrigger. So balik lang natin siya sa X kasi hindi naman natin siya gagamitin. So para makita nyo lang mga tol, sample lang naman to mga tol, guide lang para sa inyo. Pagkatapos ng outrigger, dito naman tayo pipili sa pinaka boom section. Yan, kagaya yan kung auxiliary or main ba yung gagamitin mo. Tapos pagka nagdagdag ka yan, dito lang sa F4 para sa mga jib na naman yan, lalabas yan. Anong haba ng jib. Tapos yan, yung degree. Pagkalimbawang kung anong gagamitin mo sa jib. So pagkalimbawang gagamit ka nung mga jib na yan, so doon mo lang dadagdagan mga tol kung ano yung boom angle at saka kung ano yung ginamit sa fly jib natin na yung angle. Pagkatapos yan, balik lang natin siya sa X para ano lang. Sample lang naman to mga tol, mapamilyar lang kayo. Tapos dito naman mga tol sa yan, hook block natin, part line. So kagaya nyon, pinili natin yung pinaka auxiliary. So papalit ka ng hook block. So yan, para sa main, para sa auxiliary. So makikita nyo naman mga tol, yan yung 1 and 2. Siyempre pag auxiliary, naka single line. Dito yan para sa main. Tapos para sa auxiliary. So main, dadagdagan natin siya ng part line. Kung ilang part line yung main ni Dudong, okay. So 4. Saka natin siya i-enter. Oh, yan. Pagkatapos niyan, ito yung counterweight. Oh, yan, kung makikita nyo, wala siyang, yung sabi ko dito kanina sa inyo na yung sa US mga tol, may lumalabas talaga sa kanila na 10 tons. Yung sa mode naman mga tol, yung paglipat, ganito lang. So press natin yung dito. Yan, tapos i-enter natin siya. So ngayon kung napapansin nyo, yan, naka mode 1 yan mga tol, main yung lalabas. Kung ano yung puti, yun yung gumagana. So press natin yung enter para makonfigurate natin siya. So yan, nakikita nyo siya ngayon yung gumagana. So kung ililipat natin dito yung puti, yan, press natin yung F4. So siya ngayon yung gagana, lalabas na una yung boom natin sa dulo. Pagka pinindot naman natin dito F3, yung gagana, ito yung puno yung unang lalabas. Pagka yan yung pipiliin mo, press natin yung enter para mag-configurate siya sa computer. So ganun lang yung gagamitin natin mga tol. Ganun yung gagawin natin pagka halimbawang ilipat naman natin yung mode 1 into mode 2. Tapos press na natin tong X kasi yan naman yung ginagamit ni Ukit, yung pinaka mode 1. So ganun yung gagawin mga tol. Pagkatapos dito naman mga tol, ito naman yung makikita natin dito para naman sa mga tunog. Pagka halimbawa maglalagay tayo ng mga tunog para alam natin kung na-reach na natin yung mga pinaka limit natin. So kagaya nyan sa hoisting tayo. So lilipat natin siya sa yan F4. Lalagyan mo ng tunog ngayon pagka halimbawang nag-hoisting ka. So dito yan makikita mga tol, pag halimbawang mananakbo-takbo yung ilaw na yan, magkakaroon ng tunog. So kagaya nito, tinanggalan ni Ukit, siya yung operator nito, tinanggalan niya ng tunog. Gawa nga ng maingay din naman talaga mga tol. So dito lang mga tol, halimbawa ganyan, nakaselect ka na. So enter. Pagkatapos, paglalagyan mo siya ng tunog, so yan, pagpipilian mo F3 at saka yung F4. Pagka nilagay mo dyan, tapos in-enter mo siya, magkakaroon na ng sound. Halimbawa pagka nag-hoisting ka or pagka nagbabaakyat ka ng pinaka
hook block natin, main man or auxiliary. So gawa ka niyan, ayaw niya magkaroon ng ingay, so tinanggal niya. So balik lang natin sa X kasi hindi naman natin siya papaganahin. So balik tayo uli doon. Ito naman pagka sa hangin. So ito lang naman yung mga common na nilalagyan natin ng sound dito mga tol. Tsaka ito yan sa auxiliary at saka sa main pagka nagpili ka yung kulay na itim na yan. So halimbawa dito sa hangin, so lilipat natin siya sa yan F4. Lalagyan mo ng tunog ngayon kung halimbawa ano yung bilis na gusto mo, kung ano yung lakas ng hangin na magkakaroon ka na ng tunog. So enter natin siya. Gaya niyan, magdadagdag ka. So yung limit dito hanggang 14. So ito yung pinaka manufacturer's limit niya, 14. Yung nilagyan ni Okit ng sound ngayon 9. So ibig sabihin yan, pagka na-reach na natin yung 9 na meter per second, tutunog na yung pinaka-alarm niya, yung tit tit, gaganon yung alarm na marinig natin. So pagka pinalitan mo yan, so dito ka sa yan, F1, F2 magbabawas. So yun lang din yung paggawa sa kanya mga tol. Tapos press mo lang yung enter kapag yan yung gusto mo na para tumunog yung alarm sa limit na yan. So balik lang natin siya sa X kasi hindi naman natin siya papaganahin. So ito naman mga tol, para sa limit naman ng yan, extend the track, boom up, boom down, at saka sa swing. So ito mga tol, iilaw yan. Ito mga tol, pagka na-reach nyo na yung mga naka-limit. So ito naman, yan, gamit yan para sa pag halimbawa nag-tear tayo ng actual load. So balik muna natin siya sa pressure. So ito, yan, makikita nyo yung pinaka actual load natin ngayon. So pagka pinindot to mga tol, yan, yung T na yan, against the light na kasi tayo mga tol, yan, pagka pinindot to yung T na yan, yung tear, pindutin mo yan, mawawala yung pinaka actual load dun sa buhat-buhat natin. Pagka pinindot uli yun, yan, babalik uli yung pinaka actual load natin kasama yung mga rigging tackles. So sa ngayon mga tol, yan lang yung maisishare ko sa inyo patungkol dito mga tol. So yan lang naman yung mga dapat din natin na malaman sa mga basic ng Tadano mga tol. Tsaka sabi ko nga sa inyo, aralin mga tol pag halimbawa nasa unit kayo. So yan, dagdag na rin, yan yung nasa dashboard nya. So hindi naman mahirap maintindihan yan mga tol. So sana mga tol, nakatulong uli sa inyo to ngayong araw na to, yung binahagi natin sa inyo na tutorial patungkol sa Tadano. So hanggang sa susunod ulit pagka nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon. Ayan, sana nagustuhan nyo yung binahagi natin dito sa inyo ngayong araw mga tol. Tsaka sa mga bago, huwag nyo rin kalimutan mga tol na mag-subscribe. At saka yan, pindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo mga tol sa mga darating pa nating tutorial na ibabahagi natin dito sa inyo. At kung nagustuhan mo rin yung tutorial na to, huwag mo kalimutan mag-iwan ng like. Tsaka pwede ka rin mag-komento para sa mga dagdag pang mga katanungan na maaaring mabigay natin dito sa inyo yung mga kasagutan. So sa ngayon mga tol, hanggang dito na lang muna tayo uli. Sa susunod, saka gaya ka ng lagi kong bilin sa inyo mga tol, na huwag tayo makakalimot tumawag doon sa taas mga tol para sa mga pangarap natin. Saka huwag tayong bibitaw, mag-focus tayo mga tol, gaya ka ng lagi kong sabi sa inyo. Focus tayo para sa mga katuparan ng mga pangarap natin, para hindi tayo ma-distract kung ano man yung mga bagay na nais natin gawin para sa katuparan ng mga pangarap natin. So sa ngayon mga tol, hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa susunod uli, maraming salamat.